Yes, Nandito go nga ahead, tayo EJ. sa Taguig Convention Center na itinalagang canvassing area dito sa syudad ng Commission on Elections, at as of this time nasa 96.90% na ang na-canvass na voting results. Ibig sabihin ay 3.10% na lang ang kulang para ito ay makumpleto. Katumbas yan ng 24 na presinto na lang. Out of the total 773 na bilang ng mga presinto ay 749 na yung nakuhanan ng voting results. Maris, itong Taguig City ang naging ika-6 na vote-rich city o yung syudad na may pinakamaraming botante sa bansa. At kasunod yan ng paglipat ng 10 EMBO barangays mula sa Makati. At kasunod din yan ay lumobo yung populasyon na dito sa syudad na ito na nasa 1.2 million na ngayon, at yung mga bilang ng mga botante ay mula sa 449,000 noong 2022, higit doble yan ngayon at nasa kasalukuyang 680,000. Maris, meron tayo nakuhang impormasyon na around 1 a.m. kanina nung magsimulang magsiuwian yung mga tao dito sa Taguig Convention Center, at ito unofficial pero around 11 a.m. daw ngayong umaga o mamayang umaga inaasahan o posibleng babalik or magre-resume yung pag-canvass dito sa Taguig Convention Center. Yan muna ang latest mula rito sa Taguig City. EJ Gomez ng GMA Integrated News. Dapat totoo ngayong eleksyon 2025. EJ, si Sandra to, no? Meron ka bang impormasyon kung bakit nila sinuspende? Kasi sa ibang cities, tuloy-tuloy lang hanggang magproklama sila. Maris, kanina meron tayong ilang mga miyembro ng team natin na nauna dito. Ang nakuha nilang information ay meron daw naging problema doon sa pag-transmit ng mga natitirang voting results. Yan yung 3.10%. Actually, yung natitirang 3.10% na yan, as of past 10 p.m. pa yan eh. So ngayon na nakarating na yung talagang team natin, kami, same pa rin yung datos na yan, 3.10% hanggang ngayon. At yun yung nakuha nating rason kung bakit hindi pa kumpleto yung kabuoang results dito sa Taguig City. At yun nga, inaasahan na around 11 a.m. pero actually hindi yun sure, unofficial yun. Inuulit po natin yung inaasahang pagbabalik o pag-resume ng pag-canvass dito sa syudad. Sandra? Nakikita natin ngayon yung resulta dyan, number 1 si Cayetano, number 2 si Rafica, at si Lico Dine. So sa mga pagko-cover mo dyan, yung mga taong nakakausap mo dyan, gaano katindi yung naging labanan dyan sa Taguig, EJ? Nako, kanina meron tayong mangilan-gilan na lang kasi hindi na natin naabutan yung talagang dagsa o dami ng tao dito. Kasi nga around 1 a.m. nagsimulang magsialisan yung mga tao. Nakarating tayo dito mga mag-aalas 2 na. Mangilan-gilan na din nakausap natin, pero nakita talaga natin na mula sila sa iba't ibang partido o iba't ibang mga kandidato. So from there we can actually see na talagang puyat at nag-aantay sila, nag-aabang doon sa mga magiging resulta ng mga ipinaglalaban nilang kandidato. Sandra? Abangan natin yan, although nakikita nga natin na medyo malaki yung lamang nung nangunguna, pero hindi pa naman tapos, ika nga, EJ. Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Alright, humingi rin po tayo ng update sa Pasig na ika-8 sa mga vote-rich city sa buong Pilipinas. At nakabantay roon si Nico Wahe. Nako, Nico, dyan ako galing kahapon. Kumusta na ang bilangan dyan sa Pasig? Maris, magandang umaga. Ito medyo nag-usad pagong bahagya dahil may ibang mga ACMs na hindi nga nag-transmit electronically at kailangan ay manual ng dalhin dito at dito na i-transmit. 516 out of 590 na mga presinto pa lang yung mga nakapag-transmit. Medyo malapit na yun, Marisa, pero kasi kanina pa tayong 10:30, nasa 90% na yung natatransmit electronically or lahat ng naboto na dinadala dito. Nasa 90% na 10:30 pa lang. Pero anong oras na ba ngayon? Nasa 3:30 na? Tama ba? O,
magti-3:30 na pero 99.42% dahil may iba nga na hindi nakapag-transmit manually dahil walang signal kaninang mga bandang bago maghating gabi hanggang magmamadaling araw. So ang ginawa, ang inutos nitong si Attorney Felton Sadang ay dali na lang dito sa canvassing area para manual na ilagay or kunin yung memory card ng ACM para dito na manual na i-transmit yung mga boto. Tapos, yung tatlong na natitira ngayon, may dalawa nang dumating. So, isa na lang talaga yung hinihintay. So, yung dalawang dumating, diretso kanina dun sa stage, Maris, para manually i-transmit yung mga boto. Yung isa, ang nangyari daw, ay kailangang i-rezero. Kumbaga, nag-close voting na pero kailangan buksan ulit dahil may mga nakalimutan na i-feed na mga balota mula pa doon sa mga PPP o yung mga priority polling precinct, yung mga nauna ng mga bumoto kanina umaga, yung mga PWD, yung mga buntis at yung mga senior citizen, nakaligtaan daw. Pag-amin ni Attorney Sadang, human error na hindi nakita kaagad. Kumbaga, isinantabi muna yung mga electoral board kasi daw natin pag may dumadating ng mga balota mula dun sa mga PPP, pwede naman nilang ilagay na lahat agad pagkarating ng mga balota. Ang kaso lang, na ongoing yung voting ng mga regular na botante. So, isinantabi muna hanggang sa nakalimutan, nag-close voting. Pero dahil hindi mo na mabubukas yun at mag-continuous lang yung boto, kailangan daw i-rezero. Kaya inirefeed yung nasa 600 mga balota na una ng inalagay doon sa mga ACM para mailagay din yung mga nakaligtaan na mga balota ng mga PPP. So, yun yung hinihintay natin ngayon. Yung kaninang huling usap natin kay Attorney Felton Sadang, nasa 50 to 60 na mga balota na lang yung kailangan i-feed. Kaya, ayun na lang, 99.42% plus yung dalawa na yun. Medyo tataas pa yan. So, yung huling mga pinifeed na balota, yun na lang yung hinihintay natin, Maris. Mula rito sa Pasig City, ako si Nico Way ng GMA Integrated News para sa eleksyon 2025. Oo, curious lang ako, Nico, no? Inamin naman ng mga nakakaligta doon sa pag-feed doon sa mga mga balota ng mga vulnerable sector. Ano ba nangyari doon? Naigilid? Nasaan ba 'yon? At saka sigurado bang yun lang yung mga nakalimutan na i-feed doon sa ACM? Ayon kay Attorney Sadang, Maris, ganun na nga ang nangyari. Naigilid hanggang sa nakalimutan na tapos nag-close voting na. Hindi mabibilang yun kapag hindi natin ipinasok doon sa ACM. Pero hindi rin siya maipapasok kung kapag naka-close voting na. So kailangan daw talagang i-rezero at ulitin na lang yung 600 pang balota na i-refeed doon sa ACM natin para maisama rin yung mga PPP na yun. Nagsorry naman daw, talagang human error daw talaga ang nangyari. Siguro, sa tinding pagod na rin, kasi kahapon dyan sa Pasig, sa isang eskwelahan pa lang ako, napakainit, nakakadagdag talaga sa pagpapahirap yung tindi ng init. Tapos of course, alam naman natin na mga electoral board, yung mga guro natin talagang puyatan din yan. Pero gaano ba katagal ang magiging delay sa proseso ngayong kailangan nilang i-rezero o i-refeed nga itong mga balota na ito sa ACM at masiguro na talagang lahat na bilang, Nico? Kanina, Maris, ang bilang na lang daw ng kailangang i-refeed na balota ay nasa 50 to 60 na lang mula doon sa mahigit 600. Medyo marami-rami yun, Maris. Iba pa, kapag ayaw tanggapin ng mga iba pang mga balota, ibang tagal pa yon. So, sa ngayon, inaasahan na bago mag-alas 4, darating na rin itong isa-isang presinto na hinihintay na lang para mag 100% na ang transmission dito sa Pasig City. Nico, alam naman natin na talagang kailangan hintayin lahat, no? Pero so far, sa nakikita natin, malayo-layo na rin talaga yung lamang. Itong si Soto, kumpara dun sa sumunod sa kanya at sa pangatlo at pang-apat pa, talagang medyo malayong-malayo na. Meron ba tayong naririnig? Mga anong oras ang proklamasyon magaganap dyan sa Pasig?
Maris, medyo gusto kasi ni Attorney Felton Sadang at ng iba pang City Board of Canvassers na ubusin na lang talaga yung mga ACM. Kanina meron nang nag-manifest ng motion for early proclamation itong kampo ni Congressman Romana Romulo. Para, kasi nga, malaki na yung kalamangan nila at saka ng iba pang mga nanalo eh. Ang kaso, ang nagiging rules daw kasi o yung proseso, kailangan pang ipaalam yon sa COMELEC mismo para aprubahan. Baka daw mas tumagal pa ang proseso kapag nagpaalam at maaprubahan kesa dun sa paghihintay ng ACM. So, hindi lang natin alam kung talagang ipinaalam na or kasi direct deny kanina nung nagkaroon ng manifest of motion dito sa kampo ni Congressman Romulo. So nangyari talagang hinintay na lang yung ACM. Hindi natin alam kung anong mas matagal talaga, kung nagpaalam muna para maaprobahan o itong paghihintay ng ACM. Pero ngayon 3:30 hindi pa tayo natatapos, pero iisa na lang naman. Maghintay na lang daw at lahat naman matyaga naghihintay.